Ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa bar. Sila ang nagdadala doon sa Taali. Marami yan sila, actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Chismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stumo. Hindi ko lang ginagawa. Sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs, meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabungero or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan. Pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabungero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Magandang araw po sa inyo lahat. Reaction ng DPH nagbabalik. Napakaganda ho ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-update. Dito po kasi mga ka-update, mas detalyado ang mga binanggit na pangalan. Netong si alias Totoy at hindi basta-basta mga tao mga ka-update. May sangkot daw pong general dito. General po ang nagsabi na di umano magpa-alam niyo na ho sa mga missing sabungeros. At sinabi po ni Mr. alias Totoy dito na hindi raw po sangkot ang war on drugs sa mga missing sabungeros. Ayan po ang ulit-ulit nilang tinutulak na paaminin si alias Totoy kung sangkot ba ang war on drugs. At ang mga, nakakatawa mga pinipilit din nila ang mga double death squad daw, sabi nga nito mga to. Itong mga tuta ni Marcos Jr. pinipilit ang Davao West Squad na sangkot sa mga missing sabungeros. Kaya may inidiin na naman nila kay Pangulong Duterte. Pero nilinaw ni alias Totoy na walang kinalaman ang war on drugs at ang ating Pangulong Duterte sa mga nawawalan sa bungero. Kaya mga big, pakinggan ho natin ang malinaw na pahayag at paglalahad ni alias Totoy sa kanyang interview. Itong mga kinasuhan po o hahawiran niyo ng kaso ngayon, nasang kustodiya na po sila at kumpleto na ho ba o may hinahanap pa ho tayo? Go ahead, sir. Una, hindi ko pa nababasa ni one page nung affidavit ni alias Totoy. As you can see, kakapay pa lang. Pagkatapos nito siguro, hihingi ako ng kopya, mamasahin ko yung kopya. Alamin natin sino mga active dito, sino yung mga dismiss na. Kasama din dito yung paghahanap kung nasaan sila. Kung sila ba ay nasa restricted custody ayon sa Philippine National Police. Kung ano man ang utos ng PNP dun sa mga pulis na nasasangkot as of now, bago nag-file ng kaso si Mr. Patidoman, call ng PNP yun. They should have El Burul. Let us not forget that these policemen are still policemen and are supposed to follow orders. So kung anong order nung hepe nila, ni Chief PNP Torre, so be it. Kung inutos ni Torre na naka-restricted custody sila o mag-report sila sa HSS kung saan naman sila, so be it. Pero ngayon na nakasampa na ng kaso ito sa amin, i-evaluate namin kung kinakailangan na mag-issue kami ng preventive suspension, pagmumuni-munihan namin base doon sa ebidensya na isampa ni alias Totoy. Mr. Patidoman, sir, for the record lamang ho, ano ho ang pagkakasala o responsibilidad nito mga pulis na ito na inyong reklamo dito sa NAPOLCOM? For the record lang po at para sa sound on tape po mamaya. Go ahead, sir. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sa bungero galing sa bar. Sila ang nagdadala doon sa Taali. Marami yan sila, actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Dahil yung binigay sa akin, medyo kulang to. Last na lang. Vice Chairman, matutukoy na po ba natin kung anong klase kaso po ang isasampalaban dito sa mga polis? Doon binanggit niyo po na hindi niyo po nababasa yung
affidavit, sir. Huli na po ito. Hindi ko pa nababasa kung huli ko. Pero, doon, yun yung nakalagay sa affidavit. Ang most likely na kaso grave conduct unbecoming of a police officer. Ang penalties doon, ang pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from service. Thank you, Vice Chairman. Thank you, Mr. Patidongan. Thank you. One call now, Mr. Alan Gatos, DCLOB. Kay Patidongan, so binabanggit nyo kanina, 12, no? Pero sa pagkakaalam nyo, ilan ba lahat ang mga pulis na involved dito na hindi nyo pa nasasampahan na reklamo? At gaano karami pa ito na pwede yung ireklamo? 12 lang yung active. Yung iba nito, retired at saka dismiss. Yun yung sila ni Mike Laperia. Naiwan ko lang yung lista ko, pero mayroong isang yung kapatid ni Art de la Cruz. Dismiss ko yun. Parang 3 yung dismiss dyan. Art de la Cruz, yung police. Tapos yung kasama na yung kapatid niya. Dismiss dito. Doon sa binabanggit nyo na 12 na active, yung hindi na mga active, kung kabuuan ilan lahat to na mga active at hindi na aktibo ng mga pulis? Hindi ako nagkakamali, nasa 30 to. Kulang 30. Pwede nyo ba mabanggit sa amin kung saan ang assignment, anong particular na opisina ng PNP naka-assign itong mga 30 pulis na to na mga active at mga dating active? Dati kasi ito mga to, isto ng Laguna. Pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa. Simula noon hanggang sa palipat-lipat sila ng destino, kasama niya lagi yun. Doon sa firearms, kasama niya lahat yun. Kaya nagsabi nga ako kaya Sir Ali, na sir, bigyan mo ako ng kopya ng lahat na empleyado doon sa licensing na pinamunuan ni Lieutenant Colonel Urapa nung panahon ni General Mata. Wala akong idea. Si General Mata na nasa HPG ngayon, yung ba yung binabanggit niya? Oh yes, at saka yung si General Danao. Si General Danao yung OIC noon. Nung na-assign sila sa licensing. Firearm. Nabanggit nyo itong si General Danao at saka si General Mata. Wala ba kayong alam na impormasyon tungkol sa kanila dito? Wala akong idea. Thank you, Mr. Alan Gatos of DCWP. Now, next in line is Ms. Marlene Pajernos of DZMM. Hello sir, good afternoon. Matanong ko lang po kay Mr. Patidongan kung bukod doon sa mga pulis, may other public official po ba na sangkot dito sa kaso ng Mr. Sabongero? Yes, yung Vice Mayor na lately nang binanggit sa akin. At saka yung si Judge Felix Reyes na hanggang ngayon nakaupo pa sa PCSO. Vice Mayor po ng... Ex-Vice Mayor yun ng Talisay, Batangas. Natanawan. Charlie Natanawan. Charlie Natanaw. Ano po yung naging nila? Ano po yung naging involvement nila? Itong si Charlie Natanawan, naikwento lang sa akin itong isa sa kasama nilang pulis. Siya ang tumatanggap ng mga tao kung saan dinadala kung paano katayin. Thank you. Our next. Si Judge Felix Reyes po. Mayroon pa follow up. Sige. Ito si Judge Felix Reyes. Siya yung tagalakad ng lahat ng kaso namin sa missing Sabongero na inutusan ni Mr. Atong Ang.
kay Commissioner Calinisan. Ngayon po meron ng affidavit from Mr. Patidongan and other complainants po. Saan na po direksyon ng investigation natin? Nabanggit po na nakaraan ang talpakan dito na sa NAPOLCOM. Ano po ang magiging susunod na hakbang po? So, of course, babasahin namin at i-evaluate ang complaint ni Mr. Patidongan at yung lahat ng nasa kasama natin sa likod. I think yung mga pamilya ng mga biktima, yung mga yan, babasahin natin lahat muna ng affidavit nila. Wala pa ako nababasa ng isang pahina ng affidavit na kahit na sino. So, from there, it will be brought to an evaluation stage. After evaluate yan ng ating INIS, Inspection, Monitoring and Investigation Service, magre-recommenda sila kung ito ay formal charge o kaya kakasuhan na. After nating kasuhan, kung dapat ng kasuhan, papasagutin uli yung mga respondents. So papasagutin na bago mag-file ng formal charge, papasagutin din after ng formal charge. 2 beses sila sasagot. After which, magpapatawag ng mga hearing. After ng hearing, kung kinakailangan pa mag-position paper, gagawa pa ng position paper. After puspusan na kung saan dun magkakaroon ng hatol ang National Police Commission. Pero, if I may, while all of this is ongoing, tuloy pa rin ang investigasyon ng National Police Commission. So, any and all information from all sources, kung merong pang tao dito na may alam o susi pa sa pagkakalutas ng lahat ng di umano'y pagkakawala o kaya pagkakamatay, di umano ng mga ilang sabongero dito, maaari po kayong lumapit sa National Police Commission. I think, meron pa yata isa yung dating councilor ng Laguna. Kung siya yung mag-file dito, tatanggapin din namin ang kanyang complaint affidavit. Thank you, sir. We call on Mr. Jeff Caparas of ABS-CBN. Hi, sir. Good afternoon. Sir, kay Julie Patidongan, for bago ang lahat, Sir Julie, i-blur ka ba namin mamaya pag-broadcast? I think this is the question for everyone. May naka-live naman yung NAPOLCOM. Are we gonna blur you or bear it all? Hindi kailangan. Kanina nyo pa ako kinuhaan ng Ganyan. video. Para lang Ngayon, to clear. i-blur mo na. So, para lang clear. Kasi even though ng ganyan, para mamaya sa TV Patrol, malinaw. Tingin mo, hindi naka-live yan? Hindi po kami naka-live, sir. Yung some of us hindi naka-live. For those na hindi naka-live, just to seek your permission, sir. Sige, okay lang. Depende Okay na. kung anong gusto mo. Hindi, sir. It's not depend on me, sir. It's not depend Sa on akin, me. kasi yan, kalat na yan, Hindi, sir. It's not depend on me. Actually, sa opisina ito. And anyway, sir. Sir, dun sa binanggit ng police, may nakikipag-ugnayan na ho ba sa inyo na makikipagtulungan to be on your side? Sa ngayon, hindi naman nila alam yung kontak ko. Okay. Pero may mga tao, mayroong nagpaparating na. Kapag nag-ipon-ipon na yan sila doon sa Camp Crame, baka karamihan yan, babaliktad na. At tatakot yan na mataob yung kaldero nila. Oo. Okay. Sir, si General Estomo, have you met him? Nagkita ba kayo face to face? Yes. Yes, sir. Yes. And paano po nakarating sa inyo na he's the one instructed to kill you kay Mr. Atong? Alam mo ito si Mr. Atong Ang. Sismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Estomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. That's it. Okay. Sir, lastly, Sir Julie, what's next for Julie Patidongan? After this, sir, after NAPOLCOM, what's next for Julie? Siyempre, iligtas ko muna yung sarili ko dahil ngayon nakita na nila kung saan ako 100% pati anino ko hinahabol na ng mga pulis na yan at saka ni Mr. Atong Ang. Sir, with that concern kay Commissioner Calinisan, sir, are we going to provide security for Julie? And papaano po, sir, ihabol ko na rin. Yung na-mention ni Sir Julie is mga active. May habol po ba ang NAPOLCOM sa retired? Specifically yung retired na binanggit niya. Thank you, sir. Thank you very much, Julie. Thank you very much po. Una sa lahat, dun sa kanyang security complement, kung ikaw pa ay nangangailangan na Ales Totoy ng dagdag seguridad, sabihin mo lang sa amin. Pero naniniwala ako sa kung sino man ang may hawak sa kanya ngayon,
Hindi ko nasasabihin na siguro, naniniwala ako sa kakayanan nung security unit na yon. Believe ako dun sa security unit na yon. Dun sa usapin na kung may habol kami dun sa mga retired, that is a different story. Kaya nga kinakailangan learning from the past. Pag upo natin dito, we have to learn from the mistakes of old, yung mga pagkakamali nung nakaraan. Kung mabagal ang takbo ng kaso, maaring mag-retire o mag-resign ang isang pulis. Kapag nakapag-resign o nakapag-retire na isang pulis, hindi na natin pwedeng habulin. Kailangan, para makasuhan sa NAPOLCOM, ikaw ay active na pulis para ikaw tumuloy-tuloy yung kaso. Otherwise, we don't have jurisdiction. So, sa aspetong makakasuhan pa ba yung nag-retired na pulis ng admin case, ang sagot ay no. Sa tanong na pwede pa bang makasuhan yung retired na pulis, ang sagot ay yes. So, ang kaso pwede i-file doon ay criminal case. Naniniwala ako sa kasipagan, kakayanan ng ating Department of Justice na sila ay gumagawa rin ng mga lahat ng kaso laban sa lahat ng mga involved. Kung kinakailangan ng tulong ng DOJ at magfa-file kami at kami naatasan, then so be it. Pero again, uulitin ko, tuloy ang investigasyon ng National Police Commission. Kung merong butas at merong hindi na pa nafa-filean ng kaso ng DOJ, ng PNP o kaya ng NBI o other law enforcement agencies, hindi magdadalawang isip ang National Police Commission na mag-file din ng criminal cases. Thank you, Sir Vice Chair Kalinisan. Before we proceed to our next reporter, we are reminded that there are only 4 more reporters to ask questions in this session. Our next reporter or media is Mr. Jairo Boliedo of Rappler. Hello po, good afternoon. For Totoy, sir, to confirm lang, yung sinasabi niyo po na Estomo is si retired Lieutenant General Jonel Estomo, sir? Yes, sir. Okay. May question, sir. Nabanggit niyo po yung pangalan po ng mga pulis po na sinampahan niyo po ng reklamong administratibo. Paano po naisip ng Alpha Group o kung sino man po na involved dito sa pagkawala na itap itong mga pulis na to? Saan nila nakuha yung idea at paano yung naging communication from the beginning po? Una niyan, pinakilala nga yan sa akin. Si Colonel, Major pa yan noon, si Urapa. Pinakilala sa akin na ni Colonel Malinaw. Dahil yan si Colonel Malinaw, kaibigan yan ni Engineer Silso Salazar. Close yan sila. Doon nagsimula ang lahat ng mga pangyayari. Just last follow up on you, sir. Bukod po sa sabong, sir, meron ba silang parang allegedly illegal activities prior to the sabong na involved sila? Kaya nagka-idea na ipakilala po sa inyo? Kasi sila yung tagaligpit sa war on drug noon. That's it. Okay. Just last question po for Viseo Kalinisan. Sir, we understand that this is administrative in nature and yung pinakamataas na punishment ay dismissal from service. Pero paano makakatulong po itong case build-up natin sa admin sa future criminal complaint if ever po na magkakaroon, sir? Thank you. Lahat ng makalap naming ebidensya ay maaari ding gamitin ng iba pang forum. So kung ito ay gustong gamitin ng Department of Justice, then so be it. So at least nagsisimula na ang proseso ng hustisya dito. Kahit admin case lang ito, umuusad na. At makikita na rin natin, magkakaroon tayo ng determination kung involved ba o hindi ang mga pulis na ito. Ayaw man natin pag-usapan, even yung hindi mga pulis, mapag-uusapan dito kasi hindi naman, they were not working in silos. So if the other law enforcement agencies want to use our findings or use our decision, then thank you and so be it. Thank you very much, Mr. Jairo Boliedo. Next to ask question is Mr. Gary De Leon of TV5. Sir. Kay Sir Donald Patindongan.
Sir, dun sa 12 pulis, divide natin. Alin ba ro na may kaso ng paggawa ng missing sabungero sa Santa Cruz at sa Manila? Actually, lahat yan sila. Dahil isang team yan sila kung lumakad. Kaya nga na-delay yung kuha nila sa Manila rin dahil doon po sila nanggaling sa Santa Cruz. Yung kay John Lasco po, kasali rin ba sa Yung si John Lasco, marami-rami ang kumuha doon. Kaya yung iba, hindi ko na namukhaan. Kaya nung magkabayaran, 2 million yun. Kinabukasan, tumawag yan sa akin si Mr. Orapa. Sabi sa akin Sir, dagdagan mo naman to ng 2 million. Gawa ng marami kami. So, overall, 4 million maliban doon sa binitbit nila na bolt. Kitang-kita naman yun sa CCTV. Sir, yung iba pa kasi sabi mo 108. Ibig sabihin, may mga police operation din na nangyari doon sa 108? Yes, katulad ng sinabi ko, mayroong isang taga San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ako nanawagan doon sa kamag-anak, huwag nyo naman patulugin ang hustisya ng inyong kamag-anak. Ngayon, nandito na ako na kayang sumuporta sa inyo o bilang witness para matugunan ang hustisya ng inyong kamag-anak. Lumapit na kayo, mag-file na kayo sa CIDG. Okay, Sir Kalinisan. Sir, ipipresent ba natin in the future itong mga police na pinangalanan na to kung sakasakali man magkaroon man tayo ng initial investigation? Paano po ba? Hindi namin sila ibabalandra. Pero sila ipapasagutin namin. We will not bring them here for a lineup for them to answer your questions. Hindi yun ang karapatang pantao. So, if you want to talk to them sa inyong kaparaanan, diskarte nyo yun. Pero as far as the NAPOLCOM is concerned, hindi namin sila para ibilad. We will respect the human rights of everyone, including respondents. We will follow due process of law. Due process not just for the complainants, but also due process for all respondents. Yun ang esensya ng institution. So hindi kami para magkamali doon. So hindi namin gagawin na ibilad sila sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Mr. Val Gonzalez of DZRH. Good afternoon po. Kay Sir Patidongan, sir. Sa University of the Philippines po kanina, may binanggit kayong isang police colonel na kumuha ng 12 cellphone ninyo at yung isa ninyong passport. Pwede ho bang pakipaliwanag sa amin? Paano ito nangyari? Bakit ito nangyari? Para sa ano yun? Ba't kinuha yung inyong cellphone? Hindi ka nakinig doon sa sinabi ko kanina. Yan si Colonel Malinaw. Siya ang hipe ng CIGD noon sa Region 4A. Nung niread ako, kinuha lahat yung cellphone ko na 12, kasama yung tab, kasama yung passport ko, kasama yung pera ko na 1.2 million. Buti na lang, mabait-bait pa, nagtira pa ng 70,000 na ginamit ng misis ko na pang hotel-hotel. Yun lang. Next question. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon doon sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabungeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. May pahabol pa nga sila nung nakarang taon. May nagnakaw ng manok. Kahit imbestigahan nyo doon sa PNP na COP ng Lipa, dahil kaklase yun ni Orapa, nabanggit pa sa akin nung isang pulis din, bakit din nyo naman inayos yung trabaho nyo? Kitang-kita sa CCTV yung sasakyan nyo at mga mukha nyo. Ang problema, ayaw ilabas ni Mr. Atong Ang yung CCTV kasi sira daw. Pangalawa, yung sa Siniloan na dinukot din nila, nagnakaw ng manok, hindi lang isa yun, nakatakbo yung dalawa. Kaya umabot ng 110 yan. Katulad ng sinabi ko noong nakaraan, wala akong idea talaga kung paano nilang kinatayan, kung ang ibaba ay nilibing o sinunog. Yun lang. Okay. Yung last question ko sa inyo.
mainam na kayo na rin ho ang sumagot. Kasi doon ho sa social media, ang dami hong lumalabas na napakayaman daw ho ninyo. At dalawa daw yung inyong mga sasakyan na mga bulletproof. Ang dami daw ho ninyong mga properties like lupa, may resort para ho kayo. Yes, natural kasi pinaghirapan ko yan. Dahil mayroon akong betting station nung panahon ng online sabong. Yun. At itong kung nag-isip kayo na ninakaw ko o binayad ni Mr. Atong Ang para pumatay, kahit singkunduling, hindi ako binagyan dyan para sa mga missing sabongero. Alam ng mga tao, ng mga sabongero, na ako ang may-ari ng betting station sa lahat ng sabungan yan. At alam ng Panginoon yan na walang halong, wala siyang binigay na para pumatay ng tao para bayaran ako. Okay, thank you. Kay VCEO Kalinisan, sir. Ang next pa na maririnig namin sa mga susunod na mga araw, dahil may mga pulis na nasa active service pa, ay yung preventive suspension. Ang NAPOLCOM ho bang i-initiate ho ng paglalabas ng mga preventive suspension doon sa mga police personnel involved? Una, syempre, kailangan natin i-assess yung ebidensya. Gusto ko rin makita kung nag-request dun si Totoy sa kanyang final kung meron siyang request ng preventive suspension also. Kung may banta sa buhay ni Totoy o ni Numan at malakas ang ebidensya base doon sa ipinasa kanina, maaari kaming order ng preventive suspension ng mga pulis na ito. Ayoko lang pangunahan. Sisilipin natin yung papel. Nag-file ka ba, Totoy, ng request ng preventive suspension? Yes. So, sisilipin natin ito kung nag-file nga siya at anong laman nung kanyang mga nilalahad. At base rin doon sa mga final ng affidavits at complaints nung lahat ng mga kamag-anak ng mga namatay. Thank you po. Thank you, Mr. Val Gonzalez. Thank you, sir. Our next reporter to ask question is Miss Bea Pineza of Bombo Radio. Sir, good afternoon po. First question po, sir, kay Sir Julie Patidongan. Sir, nililink po kasi ng Department of Justice ito dun sa war on drugs, and earlier you said po isa sila dun sa mga lumiligpit sa mga tao na nadamay doon sa war on drugs. Meron po ba talagang droga na involved dito sa kaso ng mga sabongero, or dito lang po talaga siya umiikot sa sabungan? Umiikot sa sabungan, pero itong mga tao na to, yung tagaligpit, sila rin yung kumukuha ng mga drug lord. At mayroon akong alam dyan, wala naman na yan sa missing sabongero, hindi ko na babanggitin at baka kung saan na naman tayo mapunta. Mayroon akong isang idea, bahala ko na banggitin dito na hindi muna sa social media. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din po sa part ni Attorney Rafael. Sir, given na kasama po or nabanggit na po ni Sir Julie Patidongan po yung about nga dun sa war on drugs involvement nitong mga nagliligpit na mga pulis, madadagdagan pa po ba or possible madagdagan yung mga kaso nila maliban po dun sa involvement nila dito sa missing sabongero, sir? And what are the possible cases po na maaari po nilang kaharapin po, sir? Ngayon ko lang narinig yung sa war on drugs. Nabanggit yata yan ni DOJ Secretary dati. Pero ngayon ko lang narinig mismo kay alias Totoy. So, babasahin muna namin. Pero isa lang ang masasabi ko, no stone unturned. Kung anong nakalagay doon, so be it. Kung ano ang ebidensyang lumabas, so be it. Kung lumabas sa investigasyon namin, so be it. Pero due process will be done. Hindi tayo magbabara-bara. Pakikinggan natin ang panig ng lahat. Thank you so much, Mr. Kalinisan. Next to ask question is Mr. Mike Guyago of DZXL. Good afternoon. Kay Sir Julie Patidongan, sir, maraming malamang ang nagtatanong kung bakit ganito ang inyong tapang na ipinapakita despite itong mga nakakabangga mo talaga ay halos yung pagde-describe na ay halos malademonyo ang kanilang mga pamamaraan, ang kanilang pananakot at dito sa mga pagpatay. May mga
Bakit daw, may mga nasa likod daw po ba ninyo na parang malaking mga tao kung bakit, kaya't kayo ay humuhugot ng ganyang katinding tapang? Kahit sinong tao. Pag ang pinag-usapan dito, pamilya, putang ina nila. Wala akong katatakutan sa kanila. Kung nagbulag sa buong pamilya ko, papatayin niya. Kaya sinabi ko sa kanya, okay lang, patayin mo ako. Pero patayin mo buong pamilya ko. Hindi na pwede yan. Yun lang. Sir, meron ho bang mga police from the National Capital Region na nandito sa 12 na binanggit ninyo? Yes, nandito lahat sila. Dito lahat sila. Dito naka-duty sila sa Luzon. Ano bang ranggo ni Estomo, sir, nung nasasangkot sa dyan? Si Estomo, alpayag. As a membro ng sabong yan. Pag sinabing alpa, kasama siya sa 21 na yung binanggit nila na nagfinance, pero lubog ang pangalan ni Estomo. Si Bernie Tacoy, Mayor Bernie Tacoy, ang lumutang na pangalan yan. Thank you, thank you. Okay, that would be the last reporter to ask questions. May we now respectfully request the NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer, Commissioner Attorney Rafael Vicente R. Calinisan, to deliver his final message to the members of the media. Sir? Before I speak, meron pa bang gusto magtanong? Ba, meron pa? Go ahead. Going once, going twice. Meron pa tayong pahabol. Sir? Okay, go. Yes, hi, good afternoon. Dano Tingkongko, GMA Integrated News. Sir, just for clarification and for record purposes, sa hanay ng mga pamilya, ilan yung may formal na final na complaint affidavit? Just for record. Hindi ko pa ho nakikita. Wala pa. Hindi, ilan? Wala pa ako ng idea Wala kung pa. ilan, kung ano mga pangalan. First Alright. time to see all of them. First Okay. time. And also, kung meron pong kamag-anak ko na merong gusto kong sabihin o may bigay na mensahe para sa publiko. Thank you. Yan naman. Magandang hapon po. Ako po si Charlene Lasco.